Alam ninyo na noon ang gusto natin ay masiparate tayo sa Pilipinas. Kasi nakita natin na kailangan tayong mamuhay according to our own way of life. Kaya yung struggle natin noon is separation, secession. Ibig sabihin, hihiwalay tayo sa Pilipinas. Yun ang gusto natin. Pero later on, na-realize natin na mas mahirap ang yun. Kaya tayo ay pumayag. Minigtano sa yata no masampay na autonomous government. Yaman na autonomous government na gobyerno adan bayanin ugay nasakop pa mo no gobyerno abasla. Ugay na adan baya tanong. So, sabab sa kinang gobyerno tanong niya na nilay tanong i-Maragkali development ano pangalan tanong. Sa maya na yaran paganayan pinakamasla development na paghanayan to na sakita na pinaka-pobre region siya sa Pilipinas. Saguna alhamdulillah nawa tanong santuwa ay status. Hindi na tayo ang pinaka-pobreng region. Tayo ay yung poverty incidence natin ay na-reduce natin sa pinakamababang antas. So, hindi na ang Bangsamoro ang pinaka-pobreng region. So, yan ay isa sa accomplishment natin. And then, sa development natin, napakarami na ang development na naiparating natin sa ating pan. Dito sa economic growth ay nakita natin na yung poverty incidence, gaya na nasabi ko, ay na-reduce from 35% sa 2018 to 2023. Ang poverty incident ay na-reduce sa 23.5% magmula sa 2018 na so according to an August 15, 2024 press release issued by the Philippine Statistics Authority, so poverty incidence in 2018 to 2023 is reduced to very minimum na kwan. So sa infrastructure, yung mga kalsada, mga kwan, alam natin na lahat ng barangay in the entire Bangsamoro area ay mayroong programa na naibigay. Lahat ng every barangay mayroong kalsada o mayroong mga programa na naibigay sa mga barangay. Okay. Sa social services ay isa sa pinaka tayo ang isa sa umabot tayo ng 43,061 sa itong year na ito. And then sa healthcare, yung programa natin na ambag
Meron tayong 120 na land ambulances, 20 na cadaver transport, then sea ambulance, mobile clinic, and then yung barangay health workers na 8,600. So, ang napagserbisyohan ng ambag ay umabot sa 137,000 na pasyente. Na karamihan dito ay na hospital, na nakalabas sa ospital na walang binayaran na kahit na isang sentimo. 137,000 na pasyente. So, patuloy ito na programa natin sa lahat ng mga public hospital. Pwede kayong magpagamot doon, then i-register lang ninyo sa ambag, and then yung babayaran ninyo, babayaran na ng ambag. So ito'y hindi lang sa area na sakop ng BARM, kundi pati dito sa mga hospital dito sa inyo, sa outside territory. So sa Tabang, mayroon na tayong beneficiaries na umabot ng 195,000. Itong Tabang ay itong pag-distribute ng mga ministries. So umabot tayo sa 195,000 beneficiaries. Sa Kapianan, itong housing unit, meron tayong 1,410 housing unit na naipatayo na. Merong 8,319 na under construction. Sa support to local moral governance, meron tayong small infrastructure, 5 small infrastructure, 174 nearing completion. Then, sa Marawi Rehabilitation Program, yung programa natin sa Marawi, mayroon na tayong natulungan na 29,884 IDPs na na-providean natin ito ng mga assistance. So, marami tayong sa education. Meron tayo ngayon na Bangsamoro administrative sa education legislative milestone. Natapos na natin yung lahat ng code. Yung administrative code, Bangsamoro Civil Service Code, Bangsamoro Education Code, Bangsamoro Electoral Code, at saka yung Bangsamoro Revenue Code is on nasa ongoing pa rin, and then Indigenous Peoples Code. So lahat yung mga priority code ay natapos natin, alhamdulillah. So ito yung mga natapos ng BARM. Ilan lang ito. Marami pa tayong kwan. Actually, pati kung napanood ninyo yung State of the Nation address ng Presidente, very binanggit niya kung gaano ang accomplishment ng BARM. Gaano kataas yung accomplishment ng BARM. Marami siyang binanggit na kwan. So, dahil dito, hopefully, inshallah, na patuloy pa rin tayo na magkaroon ng magkaroon pa rin itong mga programa. So, sa ilalim ng Tabang, wala noong 2019, nakapagbigay tayo ng vital assistance sa 100 mga kooperatiba
humigit kumulang 1,000,000 individual na beneficiaries at 3,000 mga komunidad sa loob at labas ng Bangsamoro Autonomous Region. Nakapaloob dito ay mga humanitarian, social services, livelihood assistance, education, health ancillary services at marami pang iba. Alhamdulillah. Naniniwala ang Bangsamoro government na ang tabang ay isa sa mga paraan para mas mapalapit pa ang gobyerno sa ating mga kababayan sa loob at labas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So makakaasa kayo na patuloy itong ganitong mga aktibidad natin, inshallah. Hanggang sa nandyan ang BARM, patuloy ito na nandiyan tayo sa BARM, patuloy itong mga serbisyo na ganito. Hindi rin sa ating kaalaman na ang municipality ng Munay at Lanao del Norte ay hindi sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngunit minabuti natin na magpaabot din ng tulong sa mga Bangsamorong nasa labas ng BARM, kabilang na ang bayan ng Munay. So, ito yung naging kuha natin. So, ito ay sa paniniwala na katuwang tayo ng national government upang mas mapaganda at mapaunlad pa ang buhay ng bawat Bangsamoro. Kaya minarapat kong personal na puntahan ang pagtitipon na ito upang samahan ang lahat ng ministries, offices and agencies ng BARM na maghatid ng serbisyo publiko sa inyong other projects in areas outside BARM, Office of Other Bangsamoro Communities under OCM, coordinate activities in areas outside BARM, Kapianan, landowners being awaited, allotted 300 units in Lanao del Norte, and from MHSD, BARM 50 units na ongoing construction in municipality of Tangkal. So ito yung mga ongoing na programa natin dito sa inyo. Hindi lamang natin inilapit ang serbisyo publiko sa inyo, hatid din natin ang makabagong pamamaraan ng pamamahala na nag-uugat sa isang hangarin natin tungo sa isang progresibo at magandang kinabukasan. Bahagi ito ng pagtatag ng pundasyon ng moral governance sa ating mga komunidad, Muslim man, Kristiyano o lumad, lahat ay kasama. Kaya ibinapangako namin na palalakasin pa ang aming mga programa sa inyo, inshallah. So, itong ginawa natin ngayon ay panimula pa lamang ito. Inshallah, patuloy itong gagawin natin. Although, kasi itong tabang is it is rotating sa mga areas ng BARM. So, pagka naservisyonan na natin yung ibang mga area, babalik din naman tayo dito sa inyo sa Lanao del Norte, inshallah. So, itong mga programa na sa health, kasama kayo rito na makuan. You can kuan kasi lahat ng government hospitals ay partner natin sa ambag. So, pwede kayo kung ma-hospital kayo ay mag-coordinate kayo sa ambag para yun nga yung mga babayarin ninyo sa hospital na yun ay pwedeng bayaran na ng
BARM, inshallah. So, alam natin ngayon na ang next na challenge sa atin ay magkakaroon na ng election by 2025. Kasi wala nang transition period. Magkakaroon na ng election at si Presidente naman ay very clear sa kanyang sa kanyang pronouncement na tutulungan tayo para tayo pa rin ang hahawak sa regular government, inshallah. Sabi niya, sinabi niya last na statement niya, sabi niya walang galawan dyan sa BARM. At sa susunod na sa election, mag-strategize tayo para masiguro natin na kayo pa rin ang nandyan sa BARM, inshallah. So we are looking forward na ang administrasyon ngayon will really support us para mapanatili natin. Kasi kailangan pa rin natin ang continuity ng service. Alam nyo, kung sa pagkagusto lang na maging chief minister ay talagang sa amin personally, hindi na namin kailangan gusto na namin na pero alam natin na marami pa tayong hindi natapos. Kaya yun ang nag-udyok sa atin na ipagpatuloy pa rin natin ang ating serbisyo. So, depende yan sa inyo kasi nasa kamay na ninyo. Magkaroon ng election, nasa kamay na ninyo. Ang importante, ang mangyayari sa election, ang bubutuhan lang ay yung membro ng parliament. Yung MP, yun ang bubutuhan. Now, yung chief minister, ang buboto doon ay yung mga MP na nanalo.